Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Bumalik si Kayla sa Villarreal. Naglagay muna siya sa water cottage niya. Mamaya na siya lalabas para magpakita kay Nathan. Ngunit 30 minutos pa lamang siyang nasa cottage nang may kumatok. Katatapos lamang niya mag-shower noon para ma-freshen up. Huminga muna siya ng malalim bago binuksan ang pinto. Napaatras pa siya ng galit na mukha ni Nathan ang nabugaran niya. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Ha? Wala akong cellphone eh. Nawala. Paano kung sasagutin iyon? Kumunot ang noo nito. Pwede ba, Kayla? Huwag mo na akong lokohin. Alam kong iniiwasan mo ako. Bakit ginagawa mo to sa akin? Ginagawa sa'yo? Anong ibig mong sabihin? Ganito, pinahihirapan mo ako. Nathan, hindi kita maintindihan. Hindi mo maintindihan? Okay, ipapaintindi ko sa'yo. Nabigla siya nang walang babalang pumasok ito sa loob at isinara ang pinto ng cottage. Pagkuway, ginabig siya nito. Para siyang nawalan ng lakas ng loob sa mga bisig nito. Wala na siya nagawa para tumutol na angkin nito ang kanyang mga labi. Ang mga halik nito ay mas lumalim pa na para ba naghahanap. Demanding an intimacy na ganap na tinutulan ng isip niya. Pero gusto naman ng damdamin niya. Para siyang malulusaw sa epekto ng mga halik nito. Pakaramdam niya ay asawa siyang matagal nitong kinasabihan niya. Napapikit siya dahil sa matamis na epekto ng halik nito. To be kissed by Nathan was one of the best experiences of being a woman. Pero agad din niyang idinilit ang kanyang mga mata. Baka mahalata niya na gusto ko ang halik niya. Isip niya. Sinikap niya itong itulak. Ngunit hindi man lang nito niluwagan ang pagkakayakap sa kanya. Sa halip ay nagpatuloy ito sa paghalik sa kanya. Kapwa sila naghahabol ng hininga nang pakawalan nito ang mga labi niya. O ngayon, naiintindihan mo na ba kung anong gusto kong sabihin? Niluwagan nito ang pagkakayakap sa kanya. Bitawan mo nga ako. Paangal na sabi niya. Hindi. Hindi, my dear. This is your punishment. Pinahihirapan mo ako. Kaya kailangan magbayad ka. Bumuka ang bibig niya para magprotesta. Pero muli siya nitong kinabig. Sinamantala nito ang pagkakaawang ng kanyang mga labi. He had an access to the sweet moisture within, and he groaned deep in his throat as his tongue skillfully slid against hers. Para siyang lumulutang. Gusto niya magpakita ng galit sa ginagawa nitong kapangasan, pero ayaw sumunod ng buong sistema niya sa dinidikta ng kanyang isip. Habulan naman nila ang nilang mga hininga nang pakawalan nito ang mga labi niya. Pinagkukurot niya ito sa dibdib, kaya tuluyan sin nitong pinakawalan. Siguro naman, magtatanda ka na. Huwag mo akong babaliwalain, my dear. Unless you want me to kiss you again and again. Anitong pilyo ang pagkakangiti. May reklamo ka? Halimaw ka. Itinaas niya ang kamay para sampalin ito. Ngunit naagapan nito iyon.
Sige, sampalin mo ulit ako. Anito, kung noong una mo akong sinampal sa hotel, wala akong ginawa. Ngayon, sa bawat maling kilos mo, I'm going to punish you with a kiss. Iwinaksin niya ang kamay nito nakahawak sa kanyang braso at tumalikod siya. Ayoko kasi magpakulit sa iyo. Malay ko kung balak mo lang ako idagdag sa mahabang listahan ng mga girlfriends mo. Siguro nga, idadagdag ko ang pangalan mo sa mahabang listahan ng mga babae ko. Inaamin kong hindi ko matandaan kung ilan ang naging girlfriends ko. But nobody lasted. And I can assure you, one thing, ang pangalan mo ang magiging pinakamalaki and I'm going to encircle it. And that will be the last in my list. Hindi niya maintindihan kung bakit parang kiniliti ang puso niya sa sinabi ni Nathan. Ramdam niya ang sinseridad nito at ang pagiging special niya rito. Kalakip din ng mga halik nito ang pananabik sa kanya. Hindi ito magagalit sa hindi niya pagsagot sa mga tawag nito kung wala itong special feelings para sa kanya. Ganun pala ang pakaramdam na mabigyan ng special affection ng isang tulad ni Nathan Soriano. Pero kailangan magmukha siyang unaffected ng mga ipinakikita nito. Umatras siya na humakbang ito palapit sa kanya. Don't you dare kiss me again. Kapag inulit mo yun, ay susuntukin kita at tutuhurin ko yan. Inginuso niya ang nasa pagitan ng mga hita nito. Natawa ito habang isinusuklay ang mga daliri sa buhok nito. Okay, I won't kiss you again without your permission. Now, better be ready dahil ipapasyal kita sa buong isla. Pupunta tayo roon sa caves na sinasabi ko sa iyo. Mag-island hopping din tayo. Kailangan mo munang bayaran ni ako mong halik sa akin. Nagugutom ako, kaya dapat ay i-treat mo ako. It would be my pleasure to be with you. Kahit saan mo gustong kumain. Nakangiting pakli nito. Pakiwari ni Kayla ay wala na siyang balak alisan ng mga tingin ni Nathan. Pagkatapos nilang kumain sa floating restaurant, ay sumakay sila ng bangka papunta sa mga caves na isa sa mga pinagmamalaking tourist attraction ng Villarreal Island. May mga bangkang paupahan na nagdadala sa mga turista sa pamosong cave ng isla. Pumapasok ang mga iyon sa loob ng mga caves na naglalago sa kabilang bahagi. 15 minutong tumatagal ang paglalakbay sa loob ng caves bago lumabas sa kabilang lagusan. Nagmistulang tourist guide niya si Nathan. Alam mo ba kung bakit hindi motorboat ang ginagamit sa pagpasok dito sa cave? Ano ng binata? Bakit? Tanong niya. Dahil sagrado raw ang lugar na ito, kaya hindi dapat mabulabog. Namangha siya sa mga itinuturo nito, nakakaibang atraksyon ng isla. Iba't ibang hugis ng mga bato na kulay ginto. Ang ilan sa mga iyon ay tila nililok sa loob ng kuweba at lumikha ng iba't ibang hugis. May isang rock formation na nagmistulang imahe ng Virgin Mary. May isang naghugis dragon at may parang Eiffel Tower. Ilan lamang yan sa mga rare beauties of nature na makikita mo rito sa Villarreal. Sabi ni Nathan. Ang ganda naman. Bulalas niya. Ngunit nang maramdaman niya ang kamay nito sa kanyang siko na mabining humahaplos ay napalingon siya rito. Sabay iwas ng siko. Nahuli niya nakatitig ito sa kanya. She hated the way her pulse quickened dahil sa klase ng titig na iyon. I could die if I won't kiss you right now. Halos bulong na sabi nito. Pinanlakhan niya ito ng mga mata. Subukan mo lang.
Ihuhulog kita sa bangka. Isang maiksing tawa ang sinagot nito. Pagkatapos nila magpunta sa mga caves, ay nagtuloy naman sila sa pag-island hopping. Natuklasan niyang maraming napakalibot na maliliit na isla sa Villarreal Island. May dinedevelop na island ng friend kong si Nicolea. I also love the place. Magpapatayo ako roon ng log cabin para doon kami mag-honeymoon ng babae pakasalan ko. Sabi ni Nathan. Pababa na sila mula sa speedboat na naghatid sa kanila sa isang isla. Babaeng pakakasalan ko. Rumehistro sa isip niya ang sinabi nitong iyon. Hindi ko alam na naniniwala ka pala sa kasal. Aniya, habang naglalakad sila sa pinong buhangin. Marami din mga turista doon. Bagamat hindi iyon kasindaki ng Villarreal Island at hindi pa rin gaano nade-develop ang islang iyon. Matagal na hindi ito nakasagot. Mukhang katulad din siya ni Jacob. Natakot sa salitang kasal dahil sa inaasam na pinakamataas na posisyon sa mga kumpanya ng pamilya nila. Isip niya. Siguro, tugon nito, makalipas sa ilang sandali. When the times comes that my heart says, Nathan, marry this woman. Bakit hindi? Lihim siyang nasiyahan sa isinagot nito. Kung ganun, ay may pag-asa pala dahil bukas ang isip nito sa pagpapakasala. Hindi ito natatakot na sumuway sa batas ni Juan Soriano. At hindi mo po nakikilala ang babaeng yun, di ba? Siguro, nakilala ko na siya. Makahulugan ang ngiting sagot nito. Siya ba ang tinutukoy nito? Kung siya nga, malapit na niyang ma-accomplish ang kanyang misyon at malapit na siyang makawala mula sa pagigipit ni Jacob. Hindi mo ba itatanong kung sino? Bakit pa? Hindi naman ako interesado eh. Pasupladong sagot niya. Sinamahan pa niya iyon ng irap para palabasing hindi siya interesadong malaman kung sino ang babaeng tinutukoy nito. Nagpatiuna na siya sa paglalakad. Lumapit siya sa nagtitinda ng fresh buko juice. Lumipas ang mahabang oras. Gabi na ay magkasama pa sila. Hindi na malaya ni Kayla ang paglipas na maghapon dahil aaminin niyang masarap kasama si Nathan. Bukod sa may sense of humor ito, magaling din ito magsalita. Name any topic under the sun at hindi ito mauubusan ng sasabihin. Pero gusto rin niya rito ang pananahimik nito kapag kailangan. Hindi niya ito naringgan na nagsasalita ng walang kabuluhan. Hindi na lamang niya nakikita ito bilang Nathan Soriano, the millionaire son, o isang handsome hunk, kundi nakikita niya ito bilang isang Nathan Soriano na kasing kapal din ang bulsa ng utak. He was a real gentleman, a man every woman would dream of. Pero syempre, sinarili na lamang niya ang umuusbong na paghanga sa dibdib niya para dito. Siguro naman, pwede na akong bumalik sa cottage ko. Sabi niya rito, matapos sila maghapunan sa Bayside Restaurant. Pagod ka na ba? Iimbatahan pa naman sana kita sa bila ko. Bakit? Birthday mo? Pasarkastikong tanong niya. Nawala ang ngiti sa mukha nito. You know what I like most about you, ha? Anito, iyang pagiging masungit mo at paminsan-minsan pagiging antipatika mo. Eh bakit mo ako pinagtsatsagaan? Sino ba nagsabi sa iyong kailangan ko ng company mo? Hindi ko naman kailangan ng tourist guide. You invaded my privacy. Pagkatapos ay gusto mong palabasin na may utang na loob ako sa iyo. I'm just wondering paano ka kaya napagtsatsaga ng ex-boyfriend mo
Yang kasungitan mo at katarayan mo. O baka naman yan mismo ang dahilan kung bakit nagkahiwalay kayo. Kung tutuusin, wala siyang dapat ikagalit sa sinabi nito. Una, dahil nagsusungit-sungitan lang naman siya sa harap nito. Pangalawa, wala naman siyang boyfriend na naagaw ng half-sister niya. Pero kailangan niya maging consistent sa drama niya kung kaya't naggagalit-galitan siya. Pinandilata niya ito. How dare you to say that, ha? Itinulak-tulak niya ito sa dibdib. Naging apologetic ang expression sa mukha nito. Umangat ng kamay nito na parang gustong pagsisihan ang sinabi nito. I'm sorry. Akma siya nitong yayakapin. Ngunit umiwas siya. Umatras siya hanggang sa napasandal siya sa kotse nito. Doon na siya na corner nito. Ikinulong siya nito sa matitigas na bisig nito. I didn't mean it. It was just a slip of the tongue. I'm really sorry, Kayla. Humigpit ng yakap nito sa kanya. Nagkunwari siya nagagalit at sinikap niyang itulak ito. I'm here to help you, Kayla. Alam kong hanggang ngayon ay masakit pa rin sa iyong ginawa ng boyfriend at half-sister mo. Sa wakas, ay nagawa niya itong itulak. Sinapo niya ang kanyang noo. Leave me alone, Nathan. Please. Ihahatid na kita sa cottage mo. Sabi nito. Hindi na. Malapit lang naman ang cottage ko dito eh. Good night. Pagkasabi ni yun, ay nagmamadali na siya maglakad papunta sa kanyang cottage. Alam niya sinusundan pa rin siya nito ng tingin na. Magaling kaya ang acting ko? Isip niya. Pagpasok niya sa kanyang cottage, ay agad niya inilak ang pinto at sumandal siya sa likod niyo na. Oh my, ang hirap magpanggap. Hindi pala madali ang trabaho ni na Vilma at Sharon. Kailangan kong magalit. Kailangan kong magsungit. Kahit ang totoo, nag-i-enjoy ako sa company niya. At kailangan ko siyang itaboy kahit gusto ko pa siya makasama. Tinampal niya ang sariling noo. But this is a part of my game. I have to stick to the game plan to ensure victory. Ibinagsak niya ang pagal na katawan sa kama. Saka dinami ang mga labi niyang pakaramdam niya ay nanginginig pa sa ilalim ng halik ni Nathan. Ang sarap pala ng feeling na sinusuyo ng isang Nathan Soriano. Type ko rin siyang humalik. Tender but deep. Kung malalaman lang ito ni Gina, tiyak na mamamatay iyon sa inggit sa akin. Pinukaw siya ng pagtunog ng kanyang cellphone. Bumalikwas siya ng bangon at kinuha iyon mula sa loob ng native bag na dala niya kanina. Baka si Nathan tumatawag. Ngunit nadismaya siya nang malaman si Jacob ang nasa kabila linya. Gigil na inop niya ang aparato at ibinalik iyon sa kanyang baga. Manigas ka sa kakatawag. Hindi ako magre-report sa'yo. Inis na bulong niya sa sarili. Paggising ni Kayla kinabukasan, ay agad niyang inion ang kanyang cellphone para tawagan at kumustahin si Melinda. Pero sunod-sunod na text message ang pumasok. Lahat iyon ay galing kay Nathan para itong teenager na nakipagbati sa kanya. Isang text message nito ang nagpatawa sa kanya. Pag di ka nakipagbati sa akin, di na ako aahon sa tubig pag nag-scuba ako mamaya. Aahon lang ako kapag hindi ka nagalit. Sira sa loob-loob niya habang nakatingin sa maliit na screen na kanyang cellphone. She was about to leave her cottage para mag-almusal sa paborito niyang restaurant nang pukawin siya ng mga katok mula sa labas ng pinto. Tiyak na si Nathan yan. Magpapakipot ako ng konti. Medyo pahihirapan ko siya. Nang hindi niya binuksan ang pinto, ay nakarinig siya ng sigaw sa labas. At parang hindi boses iyon ni Nathan.
Good morning, ma'am. Cottage service po. Magalang na sabi ng lalaki na pagbuksan niya. Sa tansya niya ay mahigit na 20 pa lamang edad nito. May hawak itong tray na may takip. Cottage service? Hindi naman siya nag-order ng kahit ano sa hotel. Yes, good morning. Cottage service ba ka mo? Baka nagkakamali ka lang ng number ng cottage. Wala akong ino-order. Kakagising ko lang. At bala ko pa nga lang na lumabas para kumain eh. Mama, someone ordered this para ihatid dito sa cottage ninyo. Sabi ng staff ng resort. Someone ordered for me? Yes, mama. Sino? Yung boyfriend nyo, mama. Nanlaki ang mga mata niya. Boyfriend? Sinong boyfriend? Si Mr. Soriano po. Nathan Soriano, mama. Si Nathan? Bulong niya. Boyfriend na pala niya ito at wala siyang kaalam-alam. Pero hindi niya may tatangging kinilig siya sa ideyang iyon. Kailan ko pa siya naging boyfriend? Bulong niya sa isip. Ano ba yan? Baling niya sa resort staff. Breakfast, mama. Oh, I see. Siya sige. Pakipasok na lang. Sumunod naman lalaki. Ipinatong nito ang tray sa mesang nasa tabi ng bintana. Salamat, sabi niya rito. Nang makaalis ang resort staff, ay binuklat niya ang takip ng tray. Grilled bangus, fried rice, pineapple juice, at buko salad ang laman niyon. At nasa pinakagitna, ang one steam roast na may note na nakatali sa stem. Nangingiting kinuha niya iyon at binasa ng tahimik. I didn't mean to hurt you last night. In fact, I don't wanna see you hurt. I want to show you the beautiful side of love. Of being love. My God, he's talking of love. Kinikilig na naisip niya. Nagmamadaling kumain si Kayla. Gusto niya makita si Nathan. Pagkatapos niya mag-almusal, ay nagpadala siya ng text message dito. Nagpasalamat siya sa masarap na breakfast na ipinahatid nito sa cottage niya. Hindi na nagtagal, ay nagring ang kanyang cellphone niya. Nakita niya sa maliit na screen niyon na si Nathan ang tumatawag. Nagustuhan mo bang breakfast? Bungad nito nang sagutin niya ang tawag nito. Hindi, dahil ang dami ng fried rice. Gusto mo ba akong tumaba? What do you mean? Hindi mo kinain? Konti lang. You like seafood and salad, hindi ba? Oo, pero hindi yung mga salads na sweets. Pulos pampataba binigay mo sa akin. Galit ka yata sa akin eh. Matagal na hindi ito sumagot. At nagulat pa siya nang may magtulak pabukas sa pinto ng cottage niya. You hypocrite. Kung hindi mo nagustuhan ng breakfast na ipinadala ko sa iyo, bakit naubos mo? Tanong ni Nathan na hindi niya alam na habang kausap niya ay palapit na pala sa cottage niya. His well-shaped lips were set in a thin line smile. Saglit na tila nalunok niya ang kanyang dila habang ini-off niya ang kanyang cellphone niya. What are you doing here? Kunwari galit na tanong niya rito. Checking on you. At basta na lang pumasok without even knocking. Pagdataray niya rito. Muli itong lumabas at pasarang kinabig ang pinto ng cottage. Pagkatapos ay kumatok ito ng 2 beses. Saka muling itinulak ang pinto at nakakaloko ang ngiting muling pumasok. Der, kumatok na ako. Okay na ba yun? Tila nangaasar ang tono nito. Alam mo hindi ka nakakatawa. Pinawaywangan niya ito habang pinipigil niyang matawa. Hindi porke pinadalhan mo ako ng breakfast ay may ride kang bigla na lang papasok sa cottage ko. You're invading my privacy again.
At kailan pa tayo naging mag-boyfriend ha? Since yesterday. Mataman ito nakatitig sa kanya. Ah, talaga. Hindi ko yata alam yun. Gusto niya magbuntong hininga sa kagisigan ng lalaking kaharap niya. He was wearing a colorful Hawaiian polo na naka-unbutton at nagpalitaw sa magandang abs nito. Sa tila padardibdib nito at sa pinang mamula-mulang mga balahibong gumagapang doon papunta sa puso nito. Agad niyang inaalis sa mga mata roon. Hindi niya gusto ang nagiging reaksyon ng katawan niya sa nakikita. Girlfriend na kita, Kayla. Sa ayaw at sa gusto mo. What? This is ridiculous. Ganyan ka ba? Kapag may babae kang nagugustuhan, dinadaan mo sa sapilitan. Kayla, I just want you to give it try. Sort of experimental relationship. Let's do things together. Share things with each other. Who knows? Baka mag-click tayo. And the relationship might turn out good, di ba? What? Experimental relationship? Tanong niya. Yeah. Say 1 month or 2. Bahagya pa nito ay kiniling ang ulo. Pagkatapos ay tinawid nito ang 2 talampakang distansya sa pagitan nila. Inilagay nito ang mga daliri sa ilalim ng kanyang baba. Agree, sweetheart? Sweetheart ka dyan. Pinalis niya ang kamay nito. Akma siya nga atras, pero pinigil siya nito sa braso. Bakit hindi natin subukan? Promise, aalagaan kita. Hindi siya nakakibo. Gusto niya muli magtaraya, ngunit ayaw makiayon na kanyang damdamin sa idinidikta na kanyang isip. Dahil sa totoo lang, gusto niyang kiligin sa mga narinig niya mula rito. Paano ba naman niya tataraya ng isang tulad ni Nathan na siya pa ang sinusuyo? Nag-uumapaw sa kanyang puso ang masarap na pakiramdam. Dahil hindi niya akalain ang tulad nito na nasa ganong status ay bababa mula sa pedestal nito para suyuin siya. Pagod na rin ako sa mga relasyong walang pinupuntahan at walang magandang pundasyon. Sabi nito na bigla naging seryoso. Ganun na lang ba ang tingin nyo sa pakipagrelasyon? Experiment ha? Kunwari ay galit pa rin niyang buwelta rito. Ngayon ko lamang din gagawin to. Ang mapagrelasyon ng experimentally. Naisip ko lang. Alam kong hindi ka pa handang pumasok sa bagong relasyon. Dito sa experimental relationship na ito, walang gaanong commitments, walang pressure, at walang maraming bawal. Titinan lang natin if we'll get along well at kung magiging maganda ang chemistry natin. Kung sakali namang hindi mag-click, walang masasaktan dahil hindi natin gaanong idahin yun. Do you get me? Tumango lamang siya. Gusto niyang mapangiti sa takbo ng pangyayari. Ito na rin nagbukas sa kanya sa pagkakataon para lalo pa itong paibigin. Ngayon pa lamang ay nararamdaman na niyang iniingatan nito ang damdamin niya. Dahil paniwalang paniwala itong sinaktan siya ng kanyang ex-boyfriend at galing siya mula sa isang heartache. Okay, 2 months. Pagkuway, sabi niya. Lumapad ang ngiti nito. Pero binabalaan kita ha. Idiniin pa niya ang hintuturo sa dibdib nito. Kung balak mo lang akong gawing pastime mo, huwag na natin ituloy ang kalokohang to ha. Hindi ako nakipaglaro sa iyo, Nathan Soriano. Neither am I, Kayla. In fact, wala akong ididimand na kahit ano mula sa iyo, kundi ang sagutin lang mga tawag ko para hindi naman ako magmukhang tanga. Kunwari ay nag-isip pa siya. Okay, fine. Pero ayoko na madal sa tawag ha. Maaga akong tutulog at lalong ayokong hindi pa ako nakapagtutbrush sa umaga makakatanggap na ako ng tawag mula sa iyo.
Ikaw pala tong maraming do's and don'ts eh. Natatawang sabi nito. Okay now I just came here to tell you that I'm leaving this morning. Sasabay ka ba sa pabalik ko sa Maynila? Gagamitin ko ang private plane. Bakit nagmamadali ka naman yata na bumalik sa Maynila? Meron lang akong appointment na lalahokan. Mamayang 10:30. Kararating ko lang kahapon dito eh. Ayoko pang umalis. Sabi niya, sa pagbabaka sakaling mapigil niya ito sa balak nitong pag-alis ng isla. Okay, if that's the case, mauna na akong babalik sa Maynila. I'll just give you a ring from time to time para magkita tayo. At huwag ka rin mabibigla kung isang araw ay bigla lang akong kumatok sa apartment mo ha. Ha? Pinisil nito ang pisngi niya. Bago nito tinungo ang pinto. Akmang lalabas na ito nang muli itong pumihit pabalik. Oops, I forgot something. Anito. Saka hinawakan ang mukha niya at muli nitong sinalakay ang kanyang mga labi. Parang nawala na naman siya sa sarili. Pakiramdam niya, kinikiliti ang puso niya at nakasakay siya sa air balloon. I'm gonna miss your lips, sweetie. Anas nito nang iiwan ng mga labi niya. His magnetic smile made her knees turn to water. Ang mabangong hininga nito ay humaplos sa mukha niya habang nanatiling hawak nito ang baba niya. Gusto mo pa ba? Pinalis niya kamay nito. Nakakarami ka na ha? Ano akala mo? Gusto ko ang halik mo? Kumunot ang noo nito. You mean, hindi mo gusto? Oo, hindi. Nakita niya ang frustration na rumehistro sa mukha nito. If that's the case, I'm leaving. Tumalikod na ito at tuloy-tuloy na lumabas ng cottage niya. Naiwan siya nag-iisip. Ano pang gagawin ko rito sa Villarreal kung aalis na siya? Bigla nagbago ang kanyang isip. Hinabol niya ito. Nathan! Huminto ito sa paghakbang at lumingon sa kanya. Sinabi ko na nga ba't gusto mo pang haliko eh? Nakangiting sabi nito. Hindi no. Sasabay na lang ako sa iyo sa pagbalik sa Maynila. Sigurado ka ba diyan? Ikaw na rin ang may sabi kanina. Nakakarating mo lang dito kahapon. Okay lang. Namimiss mo ako no? Nanunuksong ngiti sabi nito. Miss ka dyan. Bakit naman kita mamimiss ha, Aber? Pagsabi niya yun ay bumalik na siya sa loob ng cottage para kunin ang kanyang mga gamit. Habang nag-iimpake, ay may ngiti siyang sinusupil sa kanyang mga labi. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang kaligayahang nararamdaman niya. Basta masarap ang pakiramdam niya. Para siyang bumalik sa kanyang masayang teenage days na kinikilig at na-excite. Pagbaba nila sa Soriano Towers, ay nagtuloy sila sa pension house kung saan may sariling pad si Nathan. Magbibihis lamang daw ito para sa dadalohang pagtitipon. Bakit hindi ka pa sumama sa pupuntahan ko? Tanong nito sa kanya. Sige, mamayang hapon pa naman lakad ko eh. Sagot niya habang tinitingnan ang isang paintings na nakasabit sa wala. Ano bang meron sa pupuntahan mo? Mag-aanak ako sa Binyaga ng anak ng isang maintenance sa Maharlikum. Isang maintenance? Oo. Bakit para ka nagtataka? Wala. Wala naman. Pakli niya. Feel at home ha. I'll be ready in 5 minutes. Sige, take your time. Nang tumalikod na ito, ay nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Anak na isang maintenance ang aanakan nito sa Binyaga. Ibig sabihin, nakikihalubilo ito sa mga karaniwang empleyado.
Malayong malayo nga siya kay Jacob, isip niya. Habang hinihintay niya si Nathan sa sala, ay tumunog ang cellphone niya. Si Jacob ang kanyang caller. Bigla siyang nalito. Wrong timing. Papaano niya kakausapin ito? Samantalang naroon siya sa pad ni Nathan. Minabuti niyang i-off na lamang ang kanyang cellphone. Huh! Pinagpawisan siya ng malapot kahit malakas ang aircon dahil sa tensyong dala ng pagtatangka ni Jacob na tawagan siya. Noon niya na-realize ang hirap ng kanyang sitwasyon. Tila nasa pagitan siya ng dalawang higanting batong nag-uumpugan at bigla siya nakadaba ng takot. Paano kung malaman ni Nathan ang totoo? Ngayon pa na nagiging maganda na ang mga bagay na sa pagitan nila nito. Isinama siya ni Nathan sa pupuntahan nitong binyagan. Dumaan muna sila sa Glorieta para bumili ng iririgalo sa batang aanakin nito. Siya ang pinamili nito ng pangregalo dahil ayon dito ay babae ang bata. Mula sa mall ay humantong sila sa isang maliit na simbahan sa Binangonan. Nagkaligaw-ligaw pa sila sa paghahanap niyon. Pero wala siyang narinig na reklamo mula rito. Ang layo palang lugar nito, no? Komento niya. Bakit hindi ka nalang nagpa-proxy? Nangako ako kay Imong eh. Matagal na niyang pinakausap sa akin na maging nino ng anak niya. Nagkasakit kasi yung bata 1 month pagkatapos ng panganak. Kinailangan operahan. Lumapit siya sa akin para humingi ng financial support. Ipinaopera namin ang bata para masave ang buhay. Sabi nila mag-asawa, ako ang nagligtas sa baby nila. Kaya hindi raw sila papayag na hindi ako maging ninong. Humaplo sa puso ni Kayla ang narinig na kwento. Hindi niya naiwasang humanga kay Nathan for touching other people's lives. Sinalubong ito ng mga empleyadong naroon sa binyagan. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Mga rank and file employees ang mga iyon. Pero kitang-kita niya ang senseridad ni Nathan sa pakikitungo sa mga ito. This is Kayla. Pakilala nito sa kanya sa mga empleyado nito. Girlfriend niyo, sir? Tanong ni Imong. Tiningnan siya nito. Saka inakbayan. Yeah. Pakli nito. Bagay na bagay kayo, sir ah. Tila kinikilig na komento ng asawa ni Imong. Good choice si Ma'am Kayla. Oo nga naman, sir. Kailan ho ba ang kasal? Tanong na isa pang empleyado. Muli siyang tiningnan ni Nathan. Soon, magugulat na lang kayo. Pagkaway sagot nito. Hindi niya maintindihan ang kabang nararamdaman niya nang marinig mula rito na may balak itong pakasalan siya. Hindi rin niya inaasahan ang magiging sagot nito sa tanong ng mga empleyado nito. Dahil ang inaasahan niya, mahirap itong kumbinsihin para magpakasala. Pero mabilis ang naging sagot nito. Soon, isip niya. Ang ibig bang sabihin niyon ay malapit na siyang aloko nito ng kasala.